isa sa pinakamalalakas na militar at industrial na bansa sa Middle East, ay literal na bumabagsak sa harap ng buong mundo. Ang mga pila ng sasakyan sa mga kalsada ng Tehran, ang itim na usok na bumabalot sa kalangitan at ang milyon-milyong tao na nasa estado ng panik ay sa katunayan ay unang nakikitang sinyalis lamang ng mas malaki at hindi na maibabalik na pagbagsak. Lahat ng vital organs ng isang bansa, ang enerhiya, tubig, pagkain at depensa ay sabay-sabay bumabagsak. Ang isang bansa na may isa sa pinakamalalaking energy reserves sa mundo ay ngayon nahihirapang makahanap ng kahit isang patak ng tubig para sa irigasyon ng kanilang mga bukirin. Ipinapakita ng eksenang ito na nasa gitna tayo, hindi ng tradisyonal na digmaan kung saan nagbabanggaan ang mga missile sa kalangitan, kundi ng bagong henerasyon ng destruction strategy kung saan unti-unting pinuputol ang lifelines ng isang bansa. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto sa mga lugar na hindi ipinapakita ng kamera? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ngayon, simula March 25 ng kasalukuyang taon, sisilipin natin ang mga malalaking operasyon at systemic collapse na nagtulak sa Iran sa pagbagsak. Nagsimula ito sa isang critical turning point noong gabi ng March 8, ngayong taon nang tinarget ang mga oil storage facilities sa Tehran at Albor province. Ang mga ataking ito na isinagawa ng US at Israel na dumurog sa Iranian regime. Samantala, ang totoong pinsala ay lumabas sa loob ng ilang oras sa mga petrol stations. Ang Tehran ay kumukonsumo ng 17% ng petrol ng bansa. Ngunit dahil malaking bahagi ng infrastructure ang naging abo sa loob ng ilang oras, nagdesisyon ang mga autoridad na bawasan ang monthly purchase limit sa personal fuel cards mula 30 liters sa 20 liters. Ang biglaang pagbawas ng 1/3 ng daily consumption ay nagdulot ng panic sa mga driver na magmadali sa mga petrol stations. Ang mga pila na umaabot ng kilometro sa mga pump ay hindi lang paghahanap ng fuel kundi pisikal na pagpapakita ng pagbagsak ng tiwala sa estado at sistema. Nauubos na ang fuel sa karamihan ng mga station habang ang natitirang supply ay nagsimulang ipamahagi sa ration cards para lamang sa emergency use. Ang totoong nakakabahalang aspeto, gayunpaman, ay makikita sa mga numero. Ayon sa strategic reports na nalik agad pagkatapos ng insidente, ang strategic fuel reserves ng Iran ay tatagal lamang ng another 12 days. Isang buong bansa ang nakadepende sa logistics, supply chain at araw-araw na buhay sa isang 12-day countdown. Kaya, ano ang mangyayari kapag naubos ang timeline na iyon? Ang pagkaubos ng fuel ay hindi lang ibig sabihin na titigil ang mga sasakyan sa kalsada. Ibig sabihin nito, hihinto ang mga food-carrying lorries, mananahimik ang mga hospital generators, hindi makakapatrol ang security forces at literal na lulubog sa kadiliman ang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ekspresyon sa mga mukha ng mga naghihintay sa mga petrol queue ay hindi lang simpleng paghihintay, kundi ang papalapit na hakbang ng isang malaking social explosion. Ngunit, ang fuel crisis ay tip of the iceberg lang. Ang totoong dagok ay nangyari noong March 18th laban sa backbone ng energy sector ng Iran, ang South Pars gas field. Ito ay hindi ordinaryong pasilidad. Sakop kasi nito ang 80% ng total natural gas production ng Iran at ito ang pinakamalaking gas field sa mundo. Ang atake na isinagawa ng Israel kasabay ng US sa processing facilities sa Asaluya Coast ay nagdulot ng full-blown heart attack sa energy sector ng Iran. Ang mga refinery na may daily processing capacity na 100 million cubic meters ng gas ay tuluyang offline. Agad itong nagdulot ng 14% direct loss sa production. Ngunit, ang 14% loss na ito ay hindi gaya ng nakikita sa papel. Ang electricity generation kasi ng Iran ay heavily reliant sa natural gas. Ibig sabihin, sa pagkawala ng gas mula sa South Pars, milyon-milyong household at malalaking industrial facilities ay nagsimulang mababad sa kadiliman. Kaya, ang mga Iranian lang ba ang nagbabayad ng presyo sa energy collapse na ito? Agad pagkatapos ng atake, napilitan ng Iran na itigil ang gas flows papuntang Iraq at Turkey. 40% ng electricity at gas needs ng Iraq ay direktang dependent sa Iran. Sa isang iglap, 3,100 megawatts ng electricity capacity ay nawala sa Iraq. Ang posibilidad na i-renew ang long-term contracts sa Turkey na mag-e-expire sa 2026 ay halos zero na. Naging physically impossible na para sa Iran na hindi kayang matugunan ang sarili nitong domestic consumption na mag-export ng gas. Bukod dito, ang gas mula South Pars, ang pangunahing raw material ng prochemical industry ng Iran, ang pinakamalaking source ng foreign exchange ng bansa. Ang paggawa ng fertilizer, plastic at chemical ay huminto. Ang ekonomiya ng Iran na tumatakbo lang sa 39% ng kapasidad bago pa man ang digmaan ay napilitang harapin ang massive annual revenue loss na humigit kumulang $15 billion dahil sa atake na ito. Ang mga pasilidad na ito na inaasahang aabutin ng 2 hanggang 5 taon bago maayos dahil sa sanctions
ay effectively nilagay ang future ng Iran sa ilalim ng parang mortgage. Sa tingin mo, gaano katagal makakayanan ng Army ang pakikipaglaban kapag ang energy at logistics lifelines ng bansa ay naputol? Makikita natin ang sagot sa chilling statement ng US Secretary of Defense. Sabi ng Secretary, wala ng air defenses ang Iran, wala ng Air Force at wala ng Navy. Sa loob ng 19-day conflict, mahigit 7,600 precision strikes ang isinagawa laban sa 29 sa 31 provinces ng Iran. Ang mga pasilidad na bahagi ng isa sa pinaka-advanced na indigenous weapons production ecosystems sa mundo na kayang gumawa ng 50 ballistic missiles bawat buwan ay literal na wipeout sa mapa. Ang Parchin Military Complex, ang Cogier Missile Production Center at ang mga factories ng drone engines ay ngayon wala ng iba kundi piles of scrap. Ang mga numero ay brutal na naglalahad ng realidad sa lupa. Ang Iranian Army na naglunsad ng 167 missiles at 541 drones sa Gulf sa unang araw ng digmaan ay nakapag-launch lamang ng 4 na missiles at 6 na drones sa ika-15 araw. Ito ay kumakatawan sa napakalaking pagbagsak na 98.6% sa military capacity. 70% ng launchpads at 80% ng radar at air defense systems ay nasira. Bagaman sinusubukan ng Revolutionary Guards na lumaban gamit ang huling teknolohiyang missiles, doomed na itong matapos kapag naubos ang ammunition dahil naputol ang production lines. Ngunit may mas madilim, mas tahimik at mas ruthless na bahagi nito. Habang nangingibabaw sa headlines ang missiles at fighter jets, ang Iranian people ay nakararanas ng pinakamalaking existential crisis sa kasaysayan. Sa kanilang mga kusina at gripo, ang food supply chain ay nasa bingit ng biological disaster. Ang stocks ng feed mills ng bansa ay bumaba sa level na sapat lamang para sa 14 hanggang 21 pang araw. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Napilitan ang mga farmers na patayin ang milyon-milyong manok bago sila lumaki ng buo at ipadala sa market dahil hindi sila makahanap ng feed. Ang poultry sector ay nasa panganib na tuluyang bumagsak sa loob ng ilang buwan. Mas nakakabahala, ang stock ng 7 hanggang 8 milyong tonelada ng wheat ng bansa base sa monthly consumption ay sapat lamang para sa bread needs sa susunod na 5 o 6 months. Sa madaling salita, siguradong sa July o August ng kasalukuyang taon, magsasara ang mga bakery sa Iran at magsisimula ang massive famine. Upang pakalmahin ang publiko, nagsimulang mag-distribute ang gobyerno ng electronic food vouchers para sa 11 basic food items na nagkakahalaga lamang ng $7. Ngunit sa environment na ang food inflation ay lagpas 90%, ang vouchers na ito ay hindi kayang sagutin ang kahit 2% ng monthly needs ng isang pamilya. Ang totoong dahilan sa likod ng buong food crisis na ito ay walang dudang water crisis. Gaano ba ka-sustainable ang digmaan na walang tubig? Naranasan na ng Iran ang isa sa pinakatuyot na period sa kasaysayan nito simula 2020. Ang water level sa malalaking dam na nagsusupply sa capital ay bumaba sa below 10%. Matagal nang nagbabala ang mga opisyal sa publiko tungkol sa zero day, ang nakakatakot na araw kung kailan wala ng isang patak ng tubig na lalabas sa gripo at mapipilitang lumikas ang kabisera. Ngunit ginamit ng digmaan ang natural disaster bilang military weapon. Noong March 7th, tinarget ng US forces ang isang malaking desalination plant sa Qeshm Island sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay nagsignify na completely nagbago na ang rules of war. Hindi nagtagal, tinarget ng Iran ang isang water facility sa Bahrain bilang retaliation. Ang mga desalination plants sa rehiyon ay ang lifeblood ng Middle East. Kung patuloy na tatamaan ang mga pasilidad na ito, ang buong area sa paligid ng Persian Gulf ay literal na magiging uninhabitable desert. Noong March 18th, isa sa mga missiles na pinalipad ng Israel ay tumama lamang ilang 100 meters mula sa Bushehr Nuclear Power Plant. Kung iyon ay lumihis ng ilang daang metro pa, ang leakage ng nuclear fuel o reactor coolant diretso sa Persian Gulf ay posibleng mangyari. Ito ay magreresulta sa indefinite closure ng lahat ng desalination plants sa Gulf Coast dahil sa radioactive contamination. Isang disaster sa scale ng Chernobyl na tumama sa water sources ay magbibigay ng death sentence sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang segundo. Ang mga misguided agricultural policies at networks of corruption sa Iran na minsang tinawag ni Donald Trump na water mafia ay nakonsumo na ang 90% ng tubig ng bansa sa unproductive agricultural lands. Ngayon, sa ilalim ng matinding init, crumbling infrastructure at missiles, ang populasyon na 93 million ay nakatadhana sa total dehydration. Sa economic front, ang sitwasyon ngayon ay hindi lang collapse kundi puro annihilation. Ang currency ng Iran, ang Toman, ay nasa free fall pa bago magsimula ang digmaan. Ngunit ang halaga nito laban sa dollar sa global markets ay literal na zero. Ang admission ni US Treasury Secretary Scott Bessent na sadyang pinutol ang flow ng dollar sa financial sector ng Iran ay nagpapatunay kung gaano meticulously planned ang economic assassination na ito.
Ang paralysis ng financial system ay nagdulot ng bankruptcy ng Bank Ayande, isa sa pinaka-established na institutions ng bansa, at ng pagsasara ng Tehran Grand Bazaar. Alam ng mga pamilyar sa history na ang pagsasara ng Grand Bazaar ng Tehran ay laging pinakaklarong senyales ng regime changes at major revolutions sa Iran. Sa pagbagsak ng internet capacity sa 4%, bumagsak ang digital economy na nag-iwan ng higit sa 1 milyong tao na unemployed. Ang pagtutok sa Bank SEPA na namamahala sa salary system ng Revolutionary Guards at Armed Forces ay ibig sabihin na kahit ang huling penny sa bulsa ng sundalo sa frontline ay nawala. Ang economic collapse ay sumasaklaw na sa streets, homes at sa motivation mismo ng mga sundalo. Kaya sa gitna ng lahat ng destruction, kadiliman at deprivation, ano ang isa lamang bagay na humahawak sa Iran na pumipigil sa kumpletong pagbagsak nito? Ang sagot ay simple at nasa isang geographical point lang: Kharg Island. Sa 25th day ng digmaan, sa kabila ng pagbagsak ng lahat ng industriya at defense systems, ang tanging elemento na nagpapanatili sa Iranian economy sa life support ay ang oil export terminal sa isla na ito. 90% ng oil exports ng bansa ay dumadaan dito na nagbubukas ng pinto sa colossal annual revenue na $53 billion. Bagaman tinarget ng US at Israel ang military targets dito, ang terminal ay operational pa rin sa ngayon. Ngunit, ang retaliatory move ng Iran regime na effectively isara ang Strait of Hormuz at banta sa global oil trade ay mabilis nang nauubos ang pasensya ng Washington. May malinaw na warning mula sa Trump administration: kung isasara ang Strait of Hormuz, ang oil facilities sa Kharg Island ay direktang tutukan. Dito talaga hinahawak ng lahat ang kanilang hininga dahil sa sandaling mahulog ang isla, tapos na ang laro para sa Iran. Hindi mahirap isipin ng larawan na lilitaw kapag pinagsama ang pagbagsak ng defense industry, food shortages, water crisis at financial bankruptcy kasama ang kumpletong pagkawala ng oil revenues. Kaya gaano pa katagal makakayanan ng isang bansa kung milyon-milyong tao ang hindi makakamit ang basic needs nila? Hindi mababayaran ng army, wala ng isang patak ng fuel sa petrol stations at dumadaloy ang putik mula sa gripo. Napatunayan ng kasaysayan ng paulit-ulit na ang digmaan ay hindi lang naipanalo sa front lines, kundi sa supply lines, sa wheat silos at sa water pumps. Ang Iran ay kasalukuyang nakikipaglaban hindi lang sa external intervention, kundi pati na rin sa relentless pressure ng sariling geography at dwindling resources. Sa gitna ng perfect storm na ito, ang mga regional nations at ang buong mundo ay naghihintay. Ang nangyayari ay hindi lang power struggle. Ito ay ruthless testing ng bagong henerasyon ng war doctrine sa buong bansa. Sa tingin mo, kung matamaan din ang Kharg Island, gaano kalaki ang massive economic at humanitarian crisis na tatamaan hindi lang sa Middle East kundi sa buong mundo? Handa na ba ang mundo sa posibleng wave ng migration dulot ng milyon-milyong tao na walang kuryente, tubig o pagkain?